Ayan, isang mapagpalang umaga po mga kasaka. Ayun, matagal-tagal tayong walang upload na video. Pero bago yan, gusto kong umpisahan yung panibago natin vlog na meron tayong ma-share na Word of God. Sabi ng Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So ayun, hindi lang pala literal na pagkain ang kailangan natin. Kailangan din pala natin ng pagkain spiritual. So ngayon, ito po yung ating share na Word of God. Yan. Pero ngayon, we update na magtatanim kasi ako ng kamatis. Ito yung una kong natanim. And then, tuturo ko sa inyo kapag during summer, paano yung magtanim ng kamatis. So, napakahirap ito kapag yung i-direct na seeding natin. So, kailangan talagang ipunla siya. Pupunla muna natin and then itatransplant natin sa seedling pot. Kaya tara, samahan nyo ako kung paano tuturo ko sa inyo. Ayan mga kasaka, ito yung isa sa paraan na ituturo ko sa inyo na pagta-transplant ng ating tanim ng kamatis during summer. So dito, makikita nyo, meron dyan mga seedling pots na gamit natin, yung mga color white. Yan po ay lalagyan natin ng lupa at the same time yung ating pinakitang compost with African nightcrawler na dumi, yung nga pong tinatawag na vermicast. So yan po, pag during summer po na pagtatanim natin, dapat po muna nating maipating yung ating mga punlang kamatis. Doon na po natin palalaguin, palalakihin sa seedling pot na yan para during ng ating transplanting sa open field ay malakas na po yung kanilang resistensya. So hindi na po sila stress kapag ililipat na natin sa ating taniman kasi maaraw po. So dito pa lamang po ay bibigyan na natin sila ng maraming nutrients gamit ang mga organic na pataba. At yan nga po, ilalagay natin, ipapating natin yan. At isa po yan sa proseso na itinuturo ko po sa inyo para kung gusto niyo pa magtanim ng kamatis during summer, mas mainam po na ipating muna natin siya para mas mabilis po yung paglaki ng ating halaman.
advantage mga kasaka ng ganitong procedure o method ay yung mabilis na recovery ng ating halaman sa pagta-transplant at yung mas mabilis na paglaki. Kasi po dito pa lang po ay napalaki na natin, nabigyan na natin ng lahat ng pangangailangan po ng ating kamatis. Kaya bibilang lang po tayo ng mga 1 week, may makikita na po tayong buko ng bulaklak ng ating tinanim na kamatis. Tulad nga po ng pinakita ko sa inyo nung ito po, papakita ko sa inyo. Yan po ay after a week lamang ay nagpakita na ng bulaklak. So ayan, yan po yung kagandahan po ng ganitong method. Yan mga kasaka, tapos na tayo o ganyan lang kadali yung ating proseso ng pagtatanim ng kamatis. Kulang umiipo ang aking mundo. Natutunan kong isuko ang buhay ko. Ingatan at tinatawag mga sala ko. Salita mo lang ito. Taglay ng puso ko. Sa'yo lang umiipo ang aking mundo. Natutunan kong isuko ang buhay ko. Ingatan at pinatawag mga sala ko. Salita mo lang ito. Taglay ng puso ko. Dito na lang yung ating video. So siguro sa mga susunod na video natin ay papakita naman natin kung ano-ano yung mga tanim natin dito sa ating front yard. Ayan. So ayan mga kasaka, hanggang dito na lang ating video. Keep safe. God bless po mga kasaka.